Usa ka malinawon o bulahan nga kabuntagon alang kanatong tanan. Welcome sa atong panimbahon together with our online worshipers joining us, worshiping the Lord this morning. Salamat kayo sa matag-usa nga niya karon dinhi. Kung ikaw taga-Tagum, ang imong gibiyaan nga balay walay kuryente. So we don't know, no? Unya kay di ta pwede makapaandar og aircon. Pero salamat sa Ginoo kay bugnaw-bugnaw pa ang panahon. This morning, I'd like to invite everyone, no? Matag-usa kanato sa pag-open sa ato mga kasing-kasing aron nga dawato nato ang mensahe nga giandam sa Dios kanato. Nining bulana ang atong series nagahisgot sa mga espirituhanon nga kinaiya sa mga anak sa Dios. And our Sunday school is focusing today sa lesson nga acknowledging the Lordship of Christ. O mausab kini ang atong emphasis karong buntaga. Okay. Palihog ko magaduol sa kita sa Ginoo diha sa pag-ampo. Balaan nga Dios, salamat sa imong presensya niya uban kanamo. Midawat sa among mga kinabuhi, nga among gihalad kanimo karong adlaw, iyon nga halad nga buhi. Salamat o Dios tungod kay nasayod mi nga niya karon nga tagbuon ang among espirituhanon nga mga panginahanglanon. Ayaw tuguti Lord nga ang imong pulong mulabay nga walay kapuslanan sa among makinabuhi. Patuguti kini Ginoo nga musab sa among mga kinabuhi, mulig-on sa among pagtuo, pagsalig kanimo, o pagdala kanamo sa matinumanon nga pag-alagad kanimo. Bless every one of us today, O Lord. Kini among giampo sa ngalan sa among Ginoong Kristo. Amen ug amen. Sige lang, no? They are working atong technical people sa atong PowerPoint. Gusto nako sugdan kini nga mensahe sa pag-remind kanato mga kaigsunan nga ang matag usa kanato sa dihang atong gidawat si Ginoong Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Pinagi sa atong pagtuo kita nahimong kabahin sa gitawag og covenant relationship with God. Mangutana siguro ta, unsa man ang covenant? No? Unsa man ang covenant? Ang covenant, like for example, this is sometimes translated testament, testamento. So doon na tay daan og bag-ong testamento. Daan nga covenant og bag-o nga covenant. Mao ni ang kahulugan sa covenant. A simple definition. A covenant is a binding commitment between two parties. Og ang matag usa kanila dunay responsibilidad nga naka-specified diha sa ilahang kasabutan nga kinahanglan ilang tumanon. So kung mayon kita nga kita misulod sa covenant with God, ang Dios dunay responsibility kanato. Likewise, kita dunay responsibilidad nga angay himuon alang sa Dios. Mao ni ang concept sa Lordship of Christ. He is the Lord, kita ang iyahang mga servants. Doon na siya'y responsibilidad. Kaya ang konsepto ni makaigsunan, gipattern sa kaniadto pa, no? Sa daang tugon, sa mga practices sa mga katawhan, nga doon na sila'y amo, no? Nga mao ang tag-iya o kahahari, gamhanan siya, unya doon na siya'y mga ulipon.
Ang amo doon na siya responsibilidad, ang ulipon doon na po siya responsibilidad. Now, on the part of God, kumingon kita nga, we have or we are in a covenant relationship with God. Ang parte sa Ginoo, ang iyang commitment, naka-specified kini sa mga saad nga iyang gihatag kanato pinagi sa iyang mga pulong. Mao ni ang iyang commitment nga ngay niyang himuon alang kanato. Nahimo kining foundational tungod kay mao ni ang paagi nga ang Ginoo nagalihok sa atong mga kinabuhi. Mura ni siya og release sa train, no? Nga gilatag na sa Ginoo nga angay na lang natong subayon aron nga makaabot kita sa destinasyon nga gusto sa Dios sa matag usa kanato. Mao ni pipila sa mga promises nga gihatag sa Ginoo kanato makaigsunan. Pipila lang kini, no? Daghan kayo. In fact, ang balaod sa Old Testament lang mga kaigsunan dunay 600 plus ka mga balaod nga gihatag sa Dios nga mahimong sumbanan unsaon nato pagkinabuhi uban sa Dios. Mao ni ang mga saad sa Dios. Muragagmay man dito. Una nagsaad ang Dios nga kita iyang pasayloon sa atong mga nahimo nga mga sala ug hinluan ta sa Ginoo. Mao nay pribilehiyo nato ingon nga mga anak sa Dios. Kay dili na ta kinahanglan magkinabuhi diha sa sala. Sa dihang atong ilhon ang atong makalapasan, mudul ta sa Ginoo, mga pasaylo, right there and then, hinluan ta sa Ginoo. Nagsaad siya nga tagaan ta kinabuhing walay katapusan ug puloy-anan dito sa himaya. Unya nagsaad siya nga dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan. Nga i-provide niya ang atong mga panginahanglanon, ayuho niya ang atong mga balatian. I-guide ta niya sa angay nga atong pagabuhaton. Ug iyatang ilikay gikan sa gahom sa kaaway mga kaigsunan. Ug iyang tubagon ang atong mga pag-ampo sumala sa iyang kabubuton. Unya tagaan ta niya reward sa atong pag-alagad nganha kaniya, sa atong pagsunod nganha kaniya. Pipila lamang kini sa mga commitment sa Ginoo alang kanato nga iyang mga kaanakan. Gihimo ni sa Ginoo nga nag-expect usab siya nga kita makaigsunan ingon nga kabahin ni ining maong covenant nga we will respond to Him in obedience and faithfulness. Nga ato siyang sundon og magmatinumanon ta ingon nga kabahin ni ining maong kasabutan. This morning, gusto nako dalhon kamo sa usa sa mga nindot kayo nga saad sa Dios nga iyang gihatag sa iyang mga kanakan. Kini nga maong bersikulo makaigsunan I personally choose to share this tungod kay naglihok kini sa akong kinabuhi nining miaging mga semana. Nahimo ning akong gikuptan ilabi na sa challenges nga akong giatubang niadtong miaging mga semana. Gusto nako atong basahon kini. Kung doon na mo'y mga Biblia, lantaw nato kini. Makita kini sa ikaduhang Chronicles, chapter 16, verse 9. O sa gingon sa pulong sa Ginoo. For the eyes of the Lord reigns throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Ang mata sa Dios lantaw sa tibuok kalibutan aron iyang ligunon ang mga kasing-kasing niadtong tinud-anay gyud nga nagasalig, nagahalad sa ilahang mga kinabuhi nga na kaniya. What is unique in this promise, no? Niini nga saad mga kaigsunan. Gihatag ni sa Ginoo ngadto sa usa ka hari kang haring Asa sa Huda as a form of rebuke. Pwede day ang usa ka saad nga gamiton nga mahimong rebuke alang kanato makaigsunan. Tungod kay kung imong lantawon ang kinabuhi ni King Asa sa Huda, he started in his early reign, no? Sa iyang unang paghari sa Huda nga matinumanon siya sa Ginoo. A very loyal king to God. Pero in the latter part sa iyang alagad, ingon nga hari sa Huda, nausab ang dagan sa iyang kinabuhi mga kaigsunan.
hingbiya siya sa iyang covenant relationship with God and entered into a covenant relationship with ungodly kings, mga hari nga nagasimba og mga Dios-Dios. Mahinungdan nga wala malipay ang Ginoo kaniya og ang latter part sa iyang kinabuhi a very disgusting tungod kay ang Ginoo misalikway kaniya. Kung atong balikan makaigsunan ang unang mga tuig sa paghari ni King Asa sa Huda, he was very committed to his responsibilities. Ingon nga anak sa Dios o pinili nga hari sa Dios. Lantaw nato ang 2 Chronicles chapter 14 verse 2. Mao ni ang unang mga kapitulo sa kinabuhi ni Asa. Unsay gingon diha? Asa did what was good and right in the eyes of the Lord his God. Nagahimo siya sa maayo, sa matarong diha sa mata sa Dios nga iyang Dios. In fact, ang iyang gihimo makaigsunan sa unang bahin sa iyang paghari sa Huda, iyang giguba ang tanang mga altar nga gisimbahan sa mga dili mga Dios nun, mga idols, iyang giguba ang tanan. Unya iyahang gisugo ang makatawan sa Huda nga ilang simbahon, ilang alagaran ang Dios sa ilang mga katigulangan o ilahang sundon ang iyahang mga balaod nga iyang gihatag pinagi sa iyahang mga propeta. O tungod niini makaigsunan niining godly leadership ni King Asa, the Lord blessed both him and the people of Judah. Gipanalanginan sila sa Dios tungod sa ilang pagkamatinumanon. In 2 Chronicles chapter 14 verse 9 to 15, dunay lugar dinhi ang Kusites or Ethiopia. Mato dinhi nga sila miatake kang King Asa sa Huda. Ug dili sayon kini nga nasod. Why? Because they have million soldiers. Doon na sila 300 chariots o million ka mga sundalo. Kung imong ikumpara sa puwersa ni King Asa o combine with Benjamin nga iyang partner, doon na lamang sila 580 fighting men. So halos katunga lang ang ilahang mga sundalo kaysa sundalo sa mga Ethiopians nga miatake kanila. Pero unsa may gihimo ni King Asa? Lantaw nimo ang verse 11. Asa called to the Lord his God and said, Lord, there is no one like you to help the powerless against the mighty. Iyang gi-recognize nga powerless sila, gamahanan ang ilang kaaway. Apan he look up to God, nga mas powerful nga Dios. Ingon niya, help us, Lord, our God, for we rely on you, and in your name we have come against this vast army. Lord, you are our God. Do not let mortals prevail against you. Mao ni ang iyahang dakong pagsalig sa Dios nga iyang gialagaran mga kaigsunan. No matter how powerful ang iya makaaway, he look up to God as most powerful God. Kawalay makabuntog kaniya sa iyahang mga gahom. Tungod kay si Asa, misalig man sa Dios, gitubag sa Dios ang iyahang mga pag-ampo. Unsay nahitabo in verse 12, the Lord struck down the Kusites before Asa and Judah. The Kusites fled. Imagine more than 1 million soldiers. Wa man nila mahuroto kapatay, pero milayas ang ilang mga kaaway. Makaigsunan unsay giingon dinhi? Notice who defeated kining mga Kusites or mga Ethiopians. It was the Lord. Dili sila, kundili ang Dios maoy nagbuntog kanila. Mao ni ang kinabuhi ni King Asa. A man who loved the Lord, who is faithful to the Lord, who trusted the Lord, and rely upon the power of the Lord. Apan makaigsunan, after 36 years of his reign, nausab ang dagan sa kinabuhi ni King Asa.
chapter 16, nagsugod din ang kabaguhan sa kinabuhi ni King Asa. Tungod kay sa chapter 16, makaigsunan, ang hari sa Israel, Northern Kingdom, miatake, nagplano nga atakihon sila. Unya, gikuyawan na pod si King Asa. Unsa may iyang gihimo nining panahon na, makaigsunan. Si King Asa, instead of coming to God, probe na niya ang gahom sa Dios. Probe na niya ang pagkamatinumanon sa Dios. Tungod kay prior to that, doon na gamhanang mga kingdoms ang ilang nabuntog pinagi sa gahom sa Dios. Upon this time, makaigsunan lahi ang iyang giyatuan. Doon na sa covenant relationship with God. Upon ining higayuna, he entered into a covenant relationship with the king of Syria, si Ben-Hadad. Unsa may ang gihimo? Iyang gikuha ang iyang mga bahandi sa iyang palasyo o ang mga bahandi sa templo. Iyang gidala ngadto kang Ben-Hadad. Nya mingon siya, maghimo ta og kasunduan. Mag-amiguhay ta ingon nga ang atong mga amahan, mga managhigala. Nya iyang gibribe, gitagaan niya kwarta. You see? Kaning kwarta gamhanan yun ni mga kaigsuunan. Nahitabo, ang hari sa Syria, nakikalay kanila, unya ilang giatake ang Northern Kingdom, ang Israel. So katong ilang gihimo nga mga kampo, sa pag-atake na nila, ilang preparation, nabiyaan nila. So gikuha po to ni King Asa o sa mga sundalo. O nakita ni King Asa nga ang iyahang strategy nag-work. Tungod kay ang concentration sa Israel karon tuan naman against Syria, wala na diha kanila. So nakaingon siya, maayo gyud ang akong gibuhat. But you know what? The Lord was displeased sa gihimo ni King Asa. Wa siya malipay sa gihimo ni King Asa. Mao ni makaigsunan in verse 7. Gipadala sa Dios ang iyahang propeta nga si Hanani. Ug mao ni ang gisulti ni Hanani ngadto kang King Asa. Unsa may iyang gingon? Because you relied on the king of Aram and not on the Lord your God, the army of the king of Aram has escaped from your hand. Were not the Cushites, the Libyans, a mighty army with great numbers of chariots and horsemen? Yet when you relied on the Lord, He delivered them into your hands. For the eyes of the Lord reigns throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. You have done a foolish thing, and from now on, you will be at war. Mga kakaigsunan, supposed to be, ang gihimo ni Asa simple lang. Sama sa ang gihimo kaniadto. Muduol siya, mutawag siya sa Ginoo, mangay siya tabang sa Ginoo. But this time, he relied on King Syria. On King Syria. But because he failed to do so sa pagduol sa Ginoo, ang ingon sa propeta, wala na'y katapusan ang imong atubangon nga gira sa imong makaway. Unta kining Syria, itugyan po dis Ginoo kanimo. Kay imo ning kaaway, pero karon nakig-allied ka, nakig-covenant ka kanila. So magpadayon ang imong kagubot. You know what? Hangtod karon ang gira sa Israel ug Syria nakapadayon. Siguro sa mga news madunggan nimo kanang Golan Heights, no? Kanang Golan Heights parte na sa Syria nga kaniadto nasakop sa Israel in 1967 during the Six-Day War nga gitabangan ang Israel sa pila ka nasod. Apan nagbadaugon sila pinagi sa tabang sa Ginoo. Nakuha nila ning Golan Heights, ila ning gi-occupied. Pero ang ruling sa United Nations nga kini nga territory kinahanglan ibalik sa Syria. Pero doon na nay mga puwersa, doon na nay mga Israelites karon, mga Jewish people nga naa didto. Nagpadayon ang gira niini, hangtod niini mga gutluwa. Nganuman, because of King Asa. Wala na niya sunda ang Dios kundi ang iyan ng kaugalingon nga mga pamaagi ang iyang gisulod. Ang pangutana makaigsunan, unsa may mga lessons nga angay natong matun-an ining verse 9 in relation to our being in a covenant relationship with God. Doon ay tulo ka lesson nga gusto nako ipaambit kanato. Una makaigsunan, mao nga ang atong Dios
kanunay nagabantay kanato. Muna ang unang lesson. Unsa may giingon sa verse 9, "For the eyes of the Lord reigns throughout the earth." Ang mata sa Ginoo nagalantaw sa tibuok nga kalibutan. You know, sa theology mga kaigsuonan, mo ni gitawag og anthropomorphism. No? Unsa man ang anthropomorphism? This is a human description of God. Tungod kay ang Dios espiritu man. Ang Dios walay lawas, walay mata. Pero nasabta nato nga ang Dios gamhanan and He is present everywhere. Asa man ka, naa dito ang presensya sa Dios ug nakakita siya sa imong kahimtang. And He is omniscient, the most powerful God nga nagasustain o nagagovern sa tanang mga butang. Moni ang atong Dios, busa ang description sa magsusulat nga ang Dios nato dunay mga mata nga nakakita, nagalantaw sa atong mga kahimtang, mga kaigsunan. Og mausab kini ang gisulti sa magsusulat sa Hebrehanon in chapter 4 verse 13. Unsa yang giingon, "Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account." Nakakita ang Dios sa imong kinabuhi. Nakakita ang Dios sa imong kahimtang. Ang mga mata sa Ginoo nagalantaw sa tibuok kalibutan and He is constantly on the lookout for our good. Ingon nga mga magtutuo, mga kaigsunan, this is a source of great comfort and encouragement. Knowing God is always there for us. He is concerned of our well-being. Dili siya sama sa atong silingan nga nagalantaw nato aron bantayan ang atong mga sayop unya ichismis dayon ta. No. He is a God who is watching over us. Aron nga lantaw niya ang atong mga kahimtang asa man nga sitwasyon sa atong kinabuhi nagkinahanglan kita og tabang gikan kaniya. He is well aware of our circumstances and trials. Unsa man ang imong ginatubang karon makaigsunan, nakita na sa Ginoo. Mibati ang Ginoo sa imong gibati nga mga kalisdanan. Nahinumduman ba ninyo ang gisulti ni Ginoong Kristo to assure His apostles of His presence and care sa diyang iyang gipadala sila alang sa pagwali sa maayong balita. In Matthew chapter 10, 29 to 31, kabahin kini mga kaigsunan sa commissioning sa Ginoo sa iyahang mga disipulo nga iyang gipadala aron sa pagwali 2 by 2. Unya gingnan niya sila, magbantay mo kay inig wali ninyo sa maayong balita ngadto sa kalibutan. Lutuson kamo. Tamayon kamo. Sama mo sa mga karniro nga naa taliwala sa mga lubo. Taralon mo sa mga hukmanan. O magdaghan pang mga pag-antos sa mga kalisdanan nga inyong atubangon, apan nagsaad ang Ginoo, ingon nga iyang gi-overcome ang kalibutan. Sila usab mananaog uban kang Kristo. And then moni ang gisulti sa Ginoo kanila. Ingon niya, "Anatos sparrows sold for a penny." Kaning sparrows makaigsunan mo ning mga baling sa sayaw, no? Kumon man na sulod sa balay, mga maya sulod sa balay. Ingon niya, pila naman ni kantidad ani mga langgaman ni. "Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care." Wa man ni sila bili, pero ginabantayan na sa atong langitnon nga Amahan. Gialagaan sila sa atong langitnon nga Amahan. "And even the number of your hairs, and even the very hairs of your head are all numbered." Unsa man na kalabong imong buhok karon, nahibalo ang Ginoo pila ka buhok imong buhok. No? Hibalo po ang Ginoo pila nay nangahulog anang imong ulo nga buhok. Nahibalo anas Ginoo. Numbered. So don't be afraid, ingon niya. You are worth more than many sparrows. Ang imong kinabuhi mas bililhon pa kay niining mga baling sa sayaw. That's why naang Dios mo atiman kaninyo. He cares for you and He is there always with you.
Makaigsunan ni atong panahon karon. Sa dili malikayan nga mapuno ta sa pagduha-duha mahitungod sa atong self-worth ug sa atong value ingon nga mga katawhan. Ngano man, tungod kay ang kalibutan mangugod gitudluan tas kalibutan nga ang bili sa tao nagadepende sa iyang appearance. Kung ang imong panamit medyo ukay-ukay raman imong masuot yun, murag minus ka. Wa kay bili sa mata sa mga tao. Unsa may imong ginasakyan, unsa may imong balay, nakabase kini sa imong successes, how much money you make, unsa ba na imong sweldo, pila ba na ka digits, 7 digits na ba na, no? Or unsa may naani mo, say mo na ang paghatag og value sa kalibutan kanato mga kaigsunan. Pansultihan ko kamo ang kamatuoran matod sa pulong sa Ginoo, ang atong bili wala gidetermine niining mga butang sa kalibutan. Ang Dios nagsulti na kanato nga we are valuable and have great worth because we belong to God. Kinabuhi ang gihalad ni Kristo, iyang dugo po iyang gibayad. Ingon ana ta kabilihon aron nga kita mahimong iyang mga anak. Every one of us is valuable before God. That's why naang Dios nagabantay kanato and ready siya nga muhatag sa iyahang tabang sa panahon nga ato siyang tawgon ug ato siyang pangayuan og tabang. Remember, God is always watching over us. Naa siya nagabantay kanato. Ikaduha nga kamatuoran or lesson nga atong ma-learn from this verse 9. Our God is always there to give us the victory. Naa kanunay ang Dios aron sa paghatag kanatog kadaugan unsa iyang gingon dinhi, for the eyes of the Lord reigns throughout the earth. Sa unsang katuyuan nganong nagabantay siya kanato, nagalantaw siya kanato to strengthen us. Notice mga kaigsunan, kini nga pulong, lahi-lahi ang pag-interpret or pag-translate ani. Kay sa King James Version, giingon kini to show himself strong. Aron mapadayag daw ang gahom sa Dios nga ni kanato. And then in NASB, New American Standard Bible, so that he may strongly support. He may strongly support. Notice the very purpose God loves to watch over us in order to strengthen us. Kung imong tanawon sa konteksto ni King Asa, nalisan siya, nahadlok siya. Nalimtan niya nga naa day Dios na iyang kakampi nga mitabang niya kaniadto. Kinahanglan lang iyang saligan ug tawgon. Makaigsunan na ang Dios kanunay kanato. Our God is constantly on the lookout for His people, constantly looking for ways to demonstrate His power on our behalf in all of our difficulties and trials for us to become victorious. Nayubang mga Kristohanon, ingon nila nga dili daw mupadala ang Dios sa imong kinabuhi og mga butang nga dili nato kaya i-handle. Do you believe in this? Dili ka padalhan sa Dios o pagsulay, dili ka padalhan sa Dios og mga problema nga dili nimo ma-handle. Ako di ko mo agree ani. Kay nga naman, kung mao ni ang atong prinsipyo, murag wa na ta nagkinahanglan Ginoo. Kay kita ra may mo handle sa atong mga problema. Pero ang kamatuoran makaigsunan mao ni, God never sends anything into your life that is too big for Him to handle. Dili ka padalhan sa Dios o mga problema nga dili niya kayang hawakan o dili niya kayang sulbaron kung siya imong tawgon. Kay kung kaya ra nato, di na ta nagkinahanglan og Ginoo. Mo ni ang gihimo ni King Asa, mo ni iyang failure. Iyang gisarili ang pagsulbad sa iyang problema.
by making alliance covenant with ungodly leaders. Mga kaigsunan, kung doon na may mga kalisdanan, mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, unsa may angay natong buhaton, let us cry out before our God. Sama sa gihimo ni King Asa sa unang bahin sa iyahang paghari sa Huda. Kay mao ni ang gusto sa Ginoo, sumala sa iyang gingon sa Hebrehanon 4:16, let us therefore come boldly into the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Kinsay atong duulan, may sugon ta nga moduol sa Ginoo, tungod kay ang grasya sa Ginoo naa kanunay. Dili man ta angayan, apan tungod sa grasya sa Dios dunatay. Grasya o kaluoy sa Dios mao ni ang magdala kanato sa presensya sa Ginoo aron nga atong matagamtaman ang katubagan o ang tabang nga atong gikinahanglan. In times of need, let us come to God and rely upon Him alone. Remember your covenant relationship with God. Commitment ni sa Ginoo to help you, to protect you, to meet your needs, being in a covenant relationship with God. For He will demonstrate to us His strength and display His glory through us. Mga kaigsunan, we have laid down God's part of this covenant. Atong naisgutan, unsay kabahin sa Dios ni ining covenant relationship that we have with Him. What would be our part? Unsa may atong bahin? Mao ni ang third nga lesson. Atong bahin, we must be faithful to the Lord. Kinahanglan magmatinumanon ta ngadto sa Dios. Unsay gingon sa maong bersikulo, for the eyes of the Lord reigns throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Kinsa ang makadawat sa tabang, sa gahom sa Dios, kadtong mga fully committed sa Ginoo. Ang King James Version, kung imong tanawon ang iyang gisulat diha, is one's heart being perfect toward God. Sa Nasby, whose heart is completely His. Iya ha sa Ginoo. Mga kaigsunan kini nga phrase, conveys, naga-express kini sa idea nga dunatay sinseridad, tibuok ang atong kasing-kasing without any hypocrisy, nga kita nagasalig sa Dios lamang nga atong Ginoo. A heart that is relying upon God, even as Asa did previously when the Ethiopians threatened them. Sama sa gihimo ni King Asa sa dihang gisulong sila sa mga Ethiopians. A heart seeking to heed the will of God and obey His commandments in our lives at any cost. Sa mga kaigsunan, diha pagyod sa punto nga kita bitaw nagmatinumanon kayo pag-alagad sa Ginoo, nga moabot ang mga problema sa atong kinabuhi. Last May, 20, I think 19 or 20, I was enjoying I woke up early in the morning, alas 4 pa lang, and then I had my personal devotion, personal worship. Nindot kayo ang akong gibati uban sa Ginoo. Although physically I was so exhausted. Kaya the whole week yun, grabe ang trabaho diya sa CR, unya nag-travel ko to Magpit, nagsaka kog bukid dito. So gikapoy gyud ko. Na-preach ko anang Dominguha. After the service, we had the whole afternoon meeting sa HCDC. And then in the evening, I was driving kasi Pastor CD was invited sa Dasi sa Davao to speak. And then I was the one driving. Kaya nakabihis naman po siya, mo ready to speak na. Kaya nikabot niya mag-speak na dayon. So ako'y nag-drive. So nakauli may mga alas 11 nas gabi. Kapoy ko, nakatulog dayon ko. Gimatapog ko sa Ginoo, and then I had my personal devotion. After that, after breakfast, nagpakarwas ko kay dugay-dugay nagyud ko wa mapakarwas. So miadha ko diha sa Jose Abad Santos ba na diha. Pakarwas ko. And then
Sa dihang nagpakarwas ko na nagtawag na ako, we talk about problem, medyo na bothered ko emotionally. And then ingon ko, murag banha kayo dinhi dili kay maklaro atong istorya kay through messenger. So ingon ako, muli sa ko sa balay kay dito ta mag-istorya aron klaro ang atong istorya. I was not aware nga medyo nag-raise na akong voice, no. Medyo na tensyonado nako. Kay ingon man siya nga, relax lang, parang stress ka masyado. So sa dihang nag-atras ko, ang akong gidantaw sa kilid, sa ka-multicab. Pero ako kay balo nga, luyo sa multicab, naa di ay Subaru, nga akong naatrasan o nabanggaan. Then wala may tagiya, kay gibilin ra, humanag carwash, din akong gibilin akong numbers sa tagiya sa carwash na ko. Please tell the owner nga kung muabot siya, nga tawagan lang ko, kay among istoryahan nga problema. So nag-istorya mi, noon time, unya ingon siya, sir, ako sang istoryahan akong mama, kay akong mama rabay tagiya ani nga sakyanan. Kumusugot siya, kay akong gi-offer niya na ako'y kailang maayo mo trabaho. No? Barato-barato lang. I was thinking, kung diha, dako orang 5K, mahuma na ang problema. Kuha na ang gupi. Pero, that night, nagtawag siya, ingon niya, sir, ang akong mama di mo sugot nga dili sa kasa, trabahoon ang iyahang sakyanan. So, niya, ugma, muadto ko sa kasa, para ma-estimate, and then tagaan ta ka sa estimate. Kulbaan ako, inako, Lord, di lang unta, pud kaayod ako. Pag text niya, iyang ipadala ang quotation sa Subaru Casa, almost 37,000 ang worth. Nako, oh my. So inako, Lord, daghan akong question sa Ginoo. Karon pa nga, nahurot yun ang among savings, kaya namin gibayran. Inako, wala na yun ko'y savings sa pagkakaroon. Kaya ako yung gihurot, kaya di po ko gusto mangutang. And then the Lord led me to this verse. His eyes reigns throughout the earth. Look in order to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. And ako, Lord, I love you. I'm here to serve you. And I trust you, Lord, nga ikaw mo'y magalihok ni ining problemaha. Tod man, nagadto mi sa kasa, storya mi, nahangyo-hangyo to 35 plus. Unya, naghangyo po ko sa tagiyan. Ako, ma'am, pwede ba nga mutabang po ka bayad? So, nakasinabot mi. Ingon niya, 30 imuha, sir. Ako ang sobra. Uy, gamay raman kayo. Sobra, kapin raman. Ako, ma'am, 25 ragod ako makaya. So, ingon niya, sige, sir, okay lang. So, and then, later on, na nag-chat sa ko, Pastor, please open your GCash. Tanaw na ko, sunod-sunod ang mga amount na nagsulod sa akong GCash to help me sa akong problema. And ako, Lord, salamat because you have truly proven na kung mosalig mi kanimo, kung magmatinmanon mi kanimo, taliwala sa mga problema naa ka, nga motabang kanamo. Mo nang inahimo ning meaningful nga bersikulo alang kanako, mga kaigsunan. Mga kaigsunan, siguro we will ask, unsa may mga pamaagi sa Biblia nga atong faithfully ma-fulfill ang atong mga responsibilidad ingon nga kita kabahin ni ining covenant relationship with God. Ang Ginoo puno na sa mga promises. Kung maingon ta nga magmatinumanon ta in what way? So naipipila dinhi nga akong gilantaw sa pulong sa Ginoo where we can be guided on how we can faithfully do our responsibility ingon nga mga anak sa Dios. Ingon nga ilalom sa lordship sa atong Ginoo. One is love God and love people. Sugo ni sa Ginoo, higugmao na to siya. Kung naaman ta nangalagad kaniya, naaman ta nagpagamit sa iyang buluhaton, walay laing compelling reason kundi ang atong paghigugma sa Dios sa atong tibuok nga kinabuhi and loving people, responding kung unsa man ang atong mahatag na ministry sa makatawhan nga nagkinahanglan. Live a consecrated life. Brothers and sisters, kung kita nagkinabuhi man sa mga butang nga dili kahimutan sa Ginoo, doon na siya solusyon. Come to Him, ask for forgiveness. Ayaw pagpabilin sa sala. Kaya kung kita magpabilin sa sala, we are not fulfilling our responsibility in this covenant relationship that we have with God. May lang tabutawag o Ginoo, apan dili nato sundon ang iyahang mga sugo. Then embrace God's church, submits to His authority, and participate in its program. Gidalata sa Ginoo dinhi sa pamilya sa tagsi. Mahalo nato ang tagsi. Then,
We have to submit the authority, the leadership of this church. Unsa man ang gibutang sa Ginoo, sa kasing-kasing sa iyang mga anak, then we have to support and participate in what God is accomplishing through this church. 4 is believe and obey God's word. Kanunay, tagay pagtagad ang pulong sa Ginoo. Munay ni ata, maminaw ta sa Ginoo, and then obey. Ayaw lang maminaw, pagkahuban wala na, mahitabo sa atong kinabuhi. Ang importante sa Ginoo ang atong obedience. And then serve the Lord with the abilities and resources He has given you, including finances. Kung sa may gihatag sa Ginoo ni mga gasa, talento, blessing, gamitan na alang sa paghimaya, pagserbisyo sa Ginoo. In this way, makaigsunan, we fulfill faithfully sa atong part in that covenant relationship with God. In closing, I'd just to remind us that our God is a covenant-making, covenant-keeping God. Mauna siya. Faithfulness is of ultimate importance to Him. He is absolutely faithful and He expects His covenant partners, kita, nga magmatinumanon usab sa atong pag-alagad kaniya. Ang Dios magapanalangin kanato makaigsunan. Let us pray. Lord, salamat sa imong mga pulong. Salamat Ginoo nga kami nahimong kabahin nining among relasyon uban kanimo through the blood and the death of our Lord Jesus Christ. Nga mao ang bag-ong testamento sa among kinabuhing Kristohanon. Lord, matinumanon ka. There's no question about your faithfulness. Your faithfulness in fulfilling your commitment and promises to us. Usahay Ginoo kami ang mo falter, kami ang mo fail. I'm praying, Lord, tuguti Ginoo nga pinaagi sa imong grasya ug sa imong gahom. Magmatinumanon kami pag-alagad kanimo no matter what. Amo kang saligan, amo kang sundon, amo ka Ginoong alagaran sa among tibok nga kinabuhi. Bless your people, O Lord. And help us, Lord, to live a life that is pleasing and faithfully obeying your word. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Ang Diyos, padayon magapanalangin.